Welcome to News 5 Everywhere. Isa ka ba sa hindi makatulog ng mahimbing kapag umuulan? Nag-aalala ka marahil na pagising mo, inanod na pala ng baha ang bahay mo. Ang sagot ng isang arkitekto sa problema ng baha, magtayo ng mga lumulutang na bahay at building. Ligtas na, mura pa raw ito. Narito ang report. Panahon na naman ng tag-ulan at kanya-kanya ng isip ng solusyon ang bawat pamilyang madalas binabaha para maihanda ang kanilang mga bahay. Si Mang Ron na taga Valenzuela, suko na raw sa tuwing bumabaha. Kasi nawala na ako ng pag-asa na yung baha yung magawan pa ng solusyon. Kasi ang tagal na eh. Ang nangyayari, pataas lang ng pataas ng tubig. Wala na kaming matulugan. Yung huling baha, itong kay Habagat Bayo, tsaka kay Ondoy. Ang naisip niya para maligtas naman ang kanyang pamilya sa baha, pataasin ang kanilang bahay. Itong ibaba ko, alam ko hindi pa siya safe sa baha. Kaya ako siya nilagyan ng taas para mayakyat ko yung mga gamit in case na tumaas uli ang tubig. Eh pagka meron kang aakyatan, maramdaman mo man lang makalakad ng hindi nang alubog sa tubig. Kasi may sakit na ngayon nakukuha sa baha, di ba? Nakakatakot yun. Mahigit kalahating milyon din ang ginastos nila sa pagpapataas ng kanilang bahay. Pero at least, ngayon daw, mas panatag na ang loob ni Mang Ron kung sakali mang bumaha. Ngayon, pag dumarating ang baha, mas safe na ngayon ang pamilya ko. Hindi ko na sila lagi iintindihin. Pwede na akong lumabas para mag-rescue. Para sa arkitektong si Edelberto Morcilla, isang mabisang solusyon daw upang maging flood-proof ang isang bahay kung ito ay lumulutang. Noong nagkaroon tayo ng flooding na malaki, yung Ondoy, nag-start ako mag-research on floating houses. It turned out, meron pala sa the Netherlands. Meron din sa US. Actually, sa Canada, meron din. Ang kaibahan lang ng kanilang ginawang mga floating structures, hindi natin kaya yung technology. Napaka-expensive eh. So, kailangan gumawa tayo ng Filipino version. Walang limitation sa floor area. Pinapatent na ni Architect Morcilla sa Intellectual Property Office ang kanyang disenyo ng floating house. Para mabuo ito, kailangan gumamit ng mga bagong material na magaan lang pero matibay. Tulad nitong galvanized aluminum. Itong light gauge metal na ito ang gagamiting steel frames para mas magaan pa raw kapalit ng kahoy. Sir, ito ngayon, anong material ho dapat yung mga ganito? Yung mga dingding? Ito ang gagamitan nga natin ng cement boards para lightweight siya. Nasa loob naman natin yung steel frames. Okay, yun. Para hindi naman nakakatakot, sir. Ibig sabihin, matibay pa rin naman ho ba? Matibay siya, of course. Cement board yan eh. Kung gusto mo naman na extra safety, pwede pa rin maglagay ng iba pang material in between the two boards para ma-secure yung house. Paglubog mo sa water, mapupuno uli siya eh. Ang magpapalutang naman sa bahay ay ang mga plastic tanks sa ilalim nito. Mayroon din itong counterweight sa gitna na lalagyan ng tubig para maging stable ang paglutang ng bahay. Pwede siyang empty, air lang siya. Pwede naman siya may laman na polyurethane or styrofoam. Ano lang siya, para lang siya extra protection just in case ma-puncture yung tanks. Kung filled siya with the styrofoam or polyurethane, hindi pa rin siya lulubog. Pero that makes it a little bit more expensive. Sa oras na mag-umpisa na ang pagbaha, unti-unti nang aangat ang bahay kapag inabot ng tubig ang mga tangke. Kapag lumutang na, nakasalalay sa mga vertical columns sa bawat kanto ng bahay ang pagiging steady nito sa lugar para hindi aanurin kasabay ng baha. Kaya naman importante raw na malaman kung ano ang pinakamalalim na sukat ng tubig sa history ng lugar na pagtatayuan para ganoon kataas ang itatayong mga kolum. Pansin ko, sir, kung hanggang saan yung iyong column, hanggang doon mag-hold yung house. Yes. But kung sakaling ganun kalakas yung ulan, mas mataas ang column. Tataasan mo lang yung columns. Taasan mo lang. Pero kung sakaling mas tumaas doon, that's the time na maglalakbay na yung bahay somewhere. Oo. Okay. Pag na-miscalculate mo yung height ng column, aalis yung bahay mo. Kung titira na kunwari yung isang pamilya, kailangan guided sila, di ba? Yes. Kung saan, hindi pwedeng lahat nandito lahat ng TV, studio, hindi pwedeng gano'n. Magbibigay na tayo ng suggestive layout para yung weight niya distributed equally.
Kung presyo naman ang pag-uusapan, magiging mas mahal ang babayaran sa pagpapatayo ng floating houses dahil sa mga dagdag na materyales. Kung ang isang ordinaryong 22 square meters na bahay umaabot ng 330,000 pesos, sa floating house na plano, kakailanganin mo ng 450,000 pesos sa bulsa mo. Pag may ragasa, may mga mitigation na tayong gagawin. Hindi pa man subok ang floating houses dito sa Pilipinas, pero ang mga planong tulad nito ang siya raw future ng ating mga kabahayan sa bansa. Lalo na't sa lumalalang climate change ngayon, paunti ng paunti ang mga lugar sa Metro Manila ang magiging ligtas sa baha. Asahan na, sa paglipas ng panahon, mga mas makabago at pinabuting mga plano pa ang lalabas. O di kaya'y sa wakas, maipapatupad na rin ang Flood Control Master Plan ng DPWH. Kung sakali, ang mga disenyo tulad ng kay Architect Mercilia ay magiging pawang mga malikhaing obra na lamang at hindi na isang pangangailangang pangsagip buhay. Ako po si Mayan Los Baños, nag-uulat para sa Reaksyon. Be sure to come back. News 5 everywhere. Copyright 2013.